Okay, so pagpatuloy na po natin yung discussion natin kahapon kay Vico Sotto. Now, I wanna look at a different angle. Maging specific tayo. So, naalala ko tong content na to kasi kinover ko to and may black propaganda talaga sila against kay Vico. Papatunayan ko ngayon sa inyo yan. Sabi ko sa inyo, so, pumunta tayo banda rito. Sige. Play natin. Mayor, ano ba yan? Ayaw mag-play. Teka lang, i-download na lang natin para habang dina-download natin to, i-ano lang natin, i-play i-ano ko lang sa inyo yung idea nito. This is actually yung mga nagpoprotekta sa kanila na mga politiko. Ito. Una, sana mas marami pang mahuli at hala ng mga diskaya at na marami pang iba na wala na makakagalaw sa kanila. Impunity. Kahit paano sa tamang momentum. Alam mo kung bakit? Kasi meron kasing mga matataas na opisyal na nagpoprotekta sa kanila to the point na may propaganda to protect them. This is so provable, mga lods. Of course, take my word with a grain of salt. Huwag niyo akong paniwalaan agad. Mag-form kayo ng sarili niyong opinion, pero ayon sa aking research and pag pinagduktong-duktong mo kasi pag pinagduktong mo kasi istorya, it would make so much sense. So, panoorin nyo muna yung unang content natin about kay Vico, tapos yung pangalawa naman. Ang featuring natin ngayon ay si Marcoleta. Play natin. Up! Up! Ang tagal! Ano ba naman yan? Pwede naman. So, the point is, an investigator cannot be judge at the same time. Do not judge. No, ang importante dito is the objectivity sinasabi ko na dayo. Are you trying to steal the show? No. Ayan, kung naaalala nyo dito, a few months ago, si Marcoleta, sobra-sobra yung depensa niya sa mga diskaya. Tapos, nalaman natin na advisor pala or nakaupo sa board advising, naalala nyo to, teka, wala na yata yung minura niya, yung sinabihan niya ng tanga, yung isang reporter for connecting the dots na yung asawa ni Marcoleta is somewhat connected dun sa isa sa mga insurance ng mga projects ng mga diskaya, di ba? Nakaupo sila dun sa board na yun. Again, look back at my content at back then kasi kinover natin yon. Ano yung pinapoint out ko rito? Sinasabi ko lang na kaya malakas ang loob ng mga diskaya na feeling nila walang makakagalaw sa kanila because meron mga tao sa taas nila. Gets nyo? Kasama tong mga tao na to protect them. Kung paano sila pinoprotektahan, I don't know. Hindi ko alam yon. Pero ang alam ko lang, sa galawan ni Marcoleta, naniniwala ako doon sa conclusion ni Ping Lacson. Tuloy natin. I am raising prejudicial questions. You're creating trouble to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, in interest of this committee, kasi ito yung gusto nilang gawing state witness ang mga diskaya nang hindi pinagsosole ng salapi. Kasi tandaan nyo, si Bryce, si Henry Alcantara, and yung Sims din, si Manang Sims, nagsoli na rin sila, di ba? Yung, ewan ko na lang, yung nakaganon, yung isang contractor kung magsosole. Ang point dito, nagsosoli yung mga yon kasi umaamin sila that they were part of a bigger scheme. Bigger scheme ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. So, part of their restitution, part of their repentance is the restitution. Nakukuha ba? Kasi yan yung importante rito na parang dinidepensa ni Marcoleta na by law, hindi naman talaga yan technically kailangan. Pero, tandaan natin dito, ang idea is cooperation with the government. Nagnakaw ka naman talaga. Di soli mo yung ninakaw mo. Halimbawa, ganito. Wag naman sana. Pero kunyari, may nagnakaw sa akin. Ninakawan ako ng 10,000. Tas ang sinoli na lang sa akin ay 6,000. Masaya na ako doon. Yes, nabawasan siya. Pero may pag-amin ng pagnanakaw. Gets? Merong talagang gusto talagang may baguhin sa sarili. Ganon kasi yon. Hindi pwedeng pa sorry-sorry lang. Hindi pwede yung ganon. Okay? Kailangan kompleto. Tuloy natin. Quality, objectivity. Saan huwag kayo magbibigay ng opinion? Yan. Why did you choose, for example, Bryce? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of his soul, you cannot question my opinion. Yan kasi nagpa-interview dyan si Lacson and meron silang
meron siyang sinabi sa mga Diskaya, everyone can give an opinion. At tandaan nyo, itong mga Senate hearing na to, it's quasi-judicial. Meaning to say, they don't strictly abide by the rules of court. Sa korte kasi, halimbawa yung mga cases ko, hindi ko na pwedeng i-discuss sa inyo yun. Kasi may sub-judice ruling doon. Sa kanila kasi parang wala eh. Parang wala, hindi strict sila pagdating doon eh, 'di ba? Tuloy natin. Kasi nga, hindi naman talaga sila trial court eh. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your opinion? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit Totoo naman na ang mga Diskaya kasi, lahat naman tayo nakapanood eh. Di ba naalala nyo nung kinro siya yung pinakamagandang cross siguro kay Bryce, yung kay De Lima, tsaka kay Chel Jokno, tsaka kay attorney Jinky, di ba? Tuloy. Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so then we should protective not of the judge. Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Okay. Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Diskaya. Well, you are. Kahit sino naman siguro makikita na you are protective of the Diskaya. Kasi ngayon, radioactive na kasi ang mga Diskaya ngayon eh. Any form of defense sa kanila, mahahawaan ka ng radioactivity nila. Now, balikan natin yung isang interview ni Marcoleta. Ito. Ngayon kasi, ang play kasi nila is to, nung panahon na yan, is to downplay yung role ni Vico Sotto dito. And to actually just pit them as political opponents when in fact it's that. Vico Sotto was actually trying to build a case to prosecute the Diskaya sa mga kasalanan nila sa bayan. 7 billion tax unpaid. Tuloy natin kay Marcoleta. Hindi totoo yung short statement ng mga Diskaya. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yun? Ano naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Sotto? Hindi ba pamangkin niya? Diba? So, what Marcoleta is doing here is he's trying to downplay yung totoong role ng mga Diskaya dito sa flood control scam. To actually, hindi lang naman flood control ang involvement ng mga Diskaya. Tandaan natin that they are contractors of many government projects, 'di ba? Billion yung nakulimbat nila in their long in their long period in the government, 'di ba? Ngayon, sila pa yung malakas ng loob na mamakyo, 'di ba? Pinapakyuan nila yung mga media eh. Ang pinopoint ko lang kasi dito, wag nating kalimutan that there are vloggers and even a sitting senator trying to downplay the role of the Diskaya in this flood control scam. They are as much involved here as the alleged principal sa taas nila, 'di ba? Kumbaga, sila yung conduit ng pangungurakot dito sa Pilipinas. Meaning to say, nandyan sila, sa kanila dumadaan yung mga proyekto, tapos nagdi-distribute sila sa mga kailangan. Okay? Nang hindi naman ginagawa yung mga proyekto. Ang ending, tayong lahat yung apektado. Now, whatever defense that you have as a sitting senator, that is disgusting. Kadiri yan, okay? Kasi, maiintindihan ko pa yung mga vloggers eh. Yung mga vloggers halimbawa na hindi ko naman sinasabi, hindi ko naman sure pero kung siguro may mga PR teams na ang Diskaya to at least deodorize their image in the public, maiintindihan ko yun. Pero this is not just a vlogger. This is a sitting senator trying to downplay yung role ng mga Diskaya, mga lods. Masama yun. Hindi okay yun. Bahiya ka naman, Marcoleta. Konti lang. Dipisan mo lang yung mukha mo. Ganyan. Tuloy. Hindi may politika dito, di ba? Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung short statement na yun? Dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Hindi yun dinidiminish. Dinidiminish yun kasi walang kwenta talaga. Bali-balik, di ba nga? Panoorin nyo yung cross-examination ni Chel Jokno, yung sa pagtatagalog na lang, di ba? Yung pag-intindi ng Bisaya. Di ba? It's weird. It's very weird na
ano na ganon, tas yung nagtuturo ng mga congressman tsaka senador. Ang point dito mga lods, the Diskayas are the conduit for the corruption ng mga scam sa DPWH. They leverage their position para makapangurakot yung mga malalaking tao, yung mga politiko and everyone else na involved dito. Ang isa kasing hinahanap ng mga tao dito, sino yung mastermind dito sa scam na to? No, there is no central mastermind here. What you need to see is this is a systemic problem. It's a cancer. Hindi siya isang, 'di ba, ang cancer cells marami yan. Wala yang isang 'di ba pag nag-spread yan, kahit sa part ng katawan mo, meron yan. Ganyan din yun nandito. Ang problema nyo dito kasi, you're trying to pinpoint one person that is involved dito. Hindi. I don't blame, hindi ko binibigyan ng any form of, hindi ko ina-allege si Marcoleta na may kasalanan siya dito sa buong flood control issue na to. Ang pinaka-point nitong content na to is to show you that there are people trying to at least downplay yung role ng mga Diskaya dito sa flood control scam na to, dito sa DPWH scam na to, and whatever. Yan yung pino-point out ko rito. But kung sino man yung mga involved dito, from administration ng Aquino, from administration ng Duterte, administration ng Marcos, they all need to pay dearly for the sins that they committed dito sa ating bansa. And kung si Marcoleta, kung masasama siya, and then so be it. Kung si Boss Martin masasama, di ganun talaga. Kung masasama si Pulong Duterte, di ganun talaga. Ang point dito mga lods is that accountability knows no face. Hindi lang isang tao dapat ang sinisisi nyo sa flood control scam na ito. The whole system is goddamn corrupt. And this is just a glimpse of what truly is. And ang masakit dito, dina-downplay pa ng isang senador yung role ng isa sa mga biggest players doon sa flood control issue. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga lods. Walang